Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa at nasa Acts chapter 6 verses 8 hanggang 15 po ang ating pag-aaralan ngayong araw. Pinamagatan ko pong A Witness They Could Not Resist. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata na atin pong pagbubulay-bulayan. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen. But they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Then they secretly persuaded some men to say, "We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God." So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified, "This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us." All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. The early church, if we are going to look at the context of Acts chapter 6, the early church faced opposition as it grew. Nagsimula po ang iglesia at sa pagsisimula nito sa pangunguna at gabay ng Santong Espiritu, ito po'y hindi napigil. Nagpatuloy kahit po dumating doon sa punto na sinaway na sila ng Sanhedrin, hindi po sila nagpapigil. Ikinulong ang mga alagad, subalit sa kapangyarihan ng Diyos, pinalaya sila ng anghel. The following day, muli ay natagpuan sila kung saan sila hinuli. Sa portiko ni Solomon ay nangaral pa rin sila. So the apostles had already been imprisoned, they were threatened, they were beaten for preaching Christ. But alam natin mga kapatid, hindi sila nagpatinag. Ang sabi ng mga alagad, "We would rather obey God than men." Lalong nagdalang galit ang mga Pariseo, ang mga priest, at sila ay lalong pinanggigilan to the point na sila ay papatay na. Subalit, ang focus natin ngayon turns to a faithful servant named Stephen. Alam natin na kaya lang naman hindi napatay ang mga alagad kasi nakialam ang isang Gamaliel. Si Gamaliel ay isang priest ng pananampalatayang Hudyo at ang sabi niya, kung iyan ay sa Diyos, ay mananatili yan. Hindi natin yan kayang pigilin. Pero kung iyan ay sa tao lang, eventually ay lilipas din yan. So pinakinggan nila si Gamaliel, hinayaan nila ang mga alagad. At dahil doon, lalong nag-umalab ang pag-ibig, ang pagsusumigasig na ipangaral ng Ebanghelyo at lumago ang bilang ng mga alagad. And then, they decided na magpatuloy at alam naman natin ang nangyari, yung mga pagpapakain na ginagawa nila, ang fellowship na ginagawa nila ay nagpatuloy, nagkaroon sila ng isang problema. Ito po yung tinalakay natin yesterday, na yung mga babaeng Helenista ay nahuhuli sa kainan. Na if you are not familiar with what I discussed or what I am saying today, panoorin niyo yung mensahe kahapon sapagkat karugtong itong ating mensahe ng ating pag-aaral kahapon. Kaya sabi ng mga alagad, pumili kayo
ng 7 lalaki na mamamahala sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapakain. At dito po natin unang nakita ang pagtatalaga ng mga diakono. At pinangalanan ng mga ito at isa sa pangalang ng ibabaw ay ang pangalang Esteban. A man chosen to help with practical services na ating pong nabasa sa Acts 6, 1-7. But dito po sa ating pag-aaral ngayon, si Esteban ay hindi lang pala basta naging tagapamahala o naging isang diakono para sa gawain ng pagpapakain. Makikita natin ang kanyang naging role sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mensahe ng salita ng Diyos. So, yung kasaysayan po ni Stephen reminds us that being faithful to Jesus often leads to opposition, but God uses it for His glory. Samahan niyo ako at isa-isahin po natin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan, Acts 6:8-15. So let us look at the verse-by-verse explanation and let us proceed to verse 8, Acts 6:8. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Dito po sinimulan ni Lucas ang pagpapakita ng naging gawain ni Esteban. And I do believe, mga kapatid, hindi lang naman si Esteban, kundi yung mga lalaking pinili para mamahala doon sa mga pagpapakain. Hindi po sila nakakonsentrate on just giving food and material needs sa mga kapatiran on the side or maybe primarily the role that God entrusted them, irregardless kung sila ay nakatoka sa kusina o hindi, ay ang maging witness. Huwag niyo pong kakalimutan doon sa Acts 1:8, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo'y aking magiging mga saksi. Hintayin niyo ang pagbaba ng Espiritong Banal, mapupuspos kayo ng kanyang kapangyarihan, and you shall be my witness from Jerusalem to Judea to Samaria and to the uttermost part of the earth. Ito yun po yung unang mandato. Bago pa lamang, saka pa lamang yung mga menial task ng pagpapakain, ng pakikipag-fellowship, yun po ay secondary na lang. Ang pangunahing gawain nila ay mangaral ng Ebanghelyo. At makikita po natin ang isa sa halimbawa nun, ito pong si Esteban. Bagamat siya'y pinili bilang isa sa mga diakono, hindi siya tumigil sa pangunahing trabaho o gawain ng isang mananampalataya, at ito ay ang mangaral. So Stephen was not one of the apostles. Take note of this. Si Esteban ay hindi kabilang sa mga apostol. Minsan nakakatawa yung mga preacher. Minsan naririnig ako na si Esteban daw ang unang apostol na napatay, na naging martir. No. Stephen is not an apostle, or he was not an apostle. Siya po'y diakono. Kabilang siya sa 7 pinili ng mga apostol para mamahala sa pagpapakain. Yet God worked through him mightily. Kaya dito po mababasa natin yung word na full of grace and power. The phrase full of grace and power shows that the life of Stephen overflowed with God's favor and the Spirit's strength. Listen to this, mga kapatid. Madalas pag naririnig natin ang mga Pentecostal na humihiling, nananalangin, na bigyan ka nawa ng God's favor, bigyan ka nawa ng pabor ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba kapag nag-pray kayo ng God's favor? Pag sinabing you are asking for God's favor, it doesn't mean material and physical favor. Unawain po natin dito, ang kapuspusan po ng biyaya at kapangyarihan nito pong si Esteban ay nagpakita at nagmanifest sa kanyang desire na maging kagamit-gamit sa ministeryo ng Panginoon at maging epektibo rito.
Kaya if you are going to pray for God's favor for your life, asahan mo, gagamitin ka ng Panginoon na may kapangyarihan, hindi sa pagpapayaman, hindi sa pagpapalusog, hindi sa pagdami ng material na pabor, kung hindi sa pagiging instrumento ng kapahayagan ng kanyang biyaya. You will be effective on preaching, on sharing the Word of God. Iyan po ang ibig sabihin niyan. Full of grace and power shows that his life is overflowed with God's favor. Amin po ba mga kapatid? Spiritual strength ang ibig sabihin nun. Kaya if we are going to illustrate that, think of a lamp. It cannot give light unless it's connected to the power. So anong ibig sabihin nito? Stephen was connected to Christ and that's why his life shined brightly. Amen po ba mga kapatid? Tandaan ninyo, kung ang sinasabing God's favor ay may kinalaman sa material na bagay, ay pabor na pabor ang Diyos sa mga magnanakaw sa Senado at Kongreso. Pabor na pabor ba ang Diyos sa mga kontraktor sa Pilipinas na kung saan bilyon-bilyon ang ninanakaw sa kabanang bayan? Yun po ba ang God's favor? Ibig po palang sabihin ang pabor ng Diyos na kay Oriel Balano lang na napakaraming sasakyan, nasa mga G12 pastor lang, kay Benny Hinn, kay Creflo Dollar at kay sino pa ba yun? Sina Kenneth Copeland. Yun po ba ang God's favor? Kasi yun po ang kanilang paniniwala at yun po ang kanilang definition ng God's favor. Pero wag niyo pong kakalimutan mga kapatid, si Stephen is a man full of grace and power. The favor of God is overflowing in him and because of that, he was murdered. Stephen was murdered. Pinatay po siya. By the way, dalawang pag-aaral pa bago tayo hahantong doon. Pero inuunahan ko na lang ho kayo, minsan ang pabor ng Diyos ay dadalahin tayo sa sitwasyong hindi natin gusto. Kaya be careful of asking God's favor or God's will because sometimes the will of God is totally contrast to the will of the flesh. The will of God is sometimes or most of the time against the will of our flesh. Amen? So, in application mga kapatid, God can use anyone, pastors, deacons, or lay members if they are filled with His Spirit. Can we say amen? Now let's go to verse 9. Acts 6:9. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians and of the Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen. Ano pong nangyari dito? Stephen, received opposition. Opposition came not from outsiders, but from religious people, Jews from various regions. Dito po mga kapatid, dahil po naging matunog na ang mga ginagawa ng mga apostol, naging matunog na ang kanilang mga paglago at pangangaral, iba't ibang lugar na ang pinanggagalingan ng mga oposisyon. May galing ng Cyrene, may galing ng Alexandria, may galing ng Cilicia, may Asia. Pinangalanan ng mga lugar na ito to point to us that the opposition came from various regions. At anong ginagawa? Pinupuntahan nila ang mga mananampalataya, ang mga alagad, at dinidibati nila. Mga kapatid, have you heard of the recent news about Charlie Kirk? Si Charlie Kirk ay isa sa masigasig na tagapangaral ng conservatism sa Amerika. Siya po'y nakatindig doon sa traditional way ng pamumuhay ng isang Kristiyano na dapat tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Dapat labanan natin ang mga pro-abortion na pumapatay sa mga sanggol
na hindi pa naisisilang. Laban siya sa mga homoseksual, mga nasa LGBTQ, sapagkat pinaninindigan niya na ang Diyos na lumikha ay lumikha lamang ng isang babae at ng isang lalaki. Naninindigan siya sa sanctity ng marriage, ng family. At nandun yung idea nga na bring back America to its roots. Na ang Amerika kasi ganun ka-powerful sa buong mundo na kung Amerika ay babalik sa kanyang simulaing pananampalataya, maaaring makakreate ng impact sa buong mundo. Pero siya po'y laging inuulan ng batikos sa kanyang mga pakikipag-debate at forum sa mga estudyante, at nakalipas na araw, naging cause po ito ng kanyang kamatayan. Somebody shot him to the neck and he died. Mga kapatid, ito po ang totoong kaganapan sa mga naninindigan sa katotohanan. Opposition will come, the world will hate you, to the point na sasaktan ka, hindi lang sasaktan, maaaring kitli ng iyong buhay. And this happened also, not only to the disciples of the old, but even today. Ano po? Kaya, nakakalungkot at isama natin sa dalangin ang mga anak, mga bata pang anak ni Charlie Kirk at ang kanyang asawa, pero mababakas nyo doon sa declaration ng kanyang asawa na yung kanyang si Charlie Kirk ay nabuhay at namatay ng may isang layunin, at ito ay ang sundin ang utos ng ating Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. So, these were educated men. Yung mga nasa oposisyon, educated. They belong to the synagogue of the freedmen. Ano po ba ibig sabihin nun? Sila po yung mga kakaiba, malaya. Sila po yung mga tinatawag na nasa mga pag-aaral. Yet they felt threatened by Stephen's boldness. Po. So bilang example, often resistance to the gospel comes not only from the world, but sometimes from those most invested in tradition or religious pride. Minsan, yun pong mga oposisyon galing na doon sa mga established religion, established leadership. Papunta pa lang kayo, pauwi na kami, ganyan ang madalas nating naririnig. Wala pa kayong mga napapatunayan. Ano bang kailangan naming patunayan? Ano bang kailangan naming sabihin? We are not proving anything. We are just preaching the Word of God. But the opposition, most of the time, nanggagaling ito doon sa mga matatanda ng relihiyon, doon sa mga matatanda ng nasa posisyon na dahil sa kanilang mga pride, hindi nila matanggap na sila ay mali at hindi nila matanggap na ang kanilang mga itinuturo ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya anong nangyari sa verse 10? Sa verse 10, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Minsan ito naman yung totoo eh. Kahit na nga matatalino sila, hindi naman sila umubra sa pangangatwiran ng mga alagad at ni Esteban. Stephen's wisdom was not merely human. It came from the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi ni Gamaliel, kung iyan ikay para sa tao lang at iyan ay gawa ng tao, mawawala din yan. Pero kung iyan ay sa Diyos, mahirap kalabanin yan. Sapagkat dito sinabi nga po, ang karunungan ni Esteban was not merely human. It came from the Holy Spirit. Jesus had promised his disciples in Luke 21:15, for I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. This promise was fulfilled in Stephen.
Ito po yung pangako ng Panginoon bago siya umakyat sa langit eh. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang ng inyong mga katunggali. So bilang illustration, just as skilled lawyer defend a case with evidence, Stephen defended the faith with scripture and spirit-led wisdom, and his opponents could not refute him. Tandaan ninyo, kapag puspos ng Espiritu Santo, hindi mo kailangan dumipensa sa pamamagitan ng human wisdom. Ang kailangan mo lang basahin, ipahayag kung anong sinasaad ng banal na kasulatan. Kaya in application, when we face opposition, our confidence must not rest in our arguments, but in the Spirit's power. Amen? Hindi nila kayang pagtagumpayan at pangatwiranan ang sinasaad ng Santong Espiritu. Amen? Now, verse 11, ano pong sabi? Verse 11, then they secretly instigated men who said, we have heard him speak blasphemous against Moses and God. So dahil hindi sila manalo sa argumento, hindi sila manalo sa mga debatihan, anong ginawa nila? When they couldn't win with truth, they turned to lies. Ngayon mga kapatid, ito ang isa sa bagay na hindi natin mahagilap kung sino totoo, sino hindi. Sa nangyayaring investigasyon sa mga ghost projects sa Pilipinas ng flood control, mga kapatid, iba sinasabi ng Kongreso, iba sinasabi ng Senado, iba sinasabi ng DPWH, iba sinasabi ng Palasyo. Hindi mo na malaman sinong totoo. Kaya yung mga mamamayan, ang sabi nila, ang Pilipinas ay isang napakalaking sindikato ng korupsyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ang unang napakalaking sindikato. Hindi po ba ubod ng lungkot? Gusto niyo po bang matulad ng Pilipinas ngayon sa Nepal? Matulad sa Indonesia? Matulad sa ibang mga bansa na nagkakagulo dahil ang siyang tagapag-ayos, ang siyang mga pinuno, ang pangunahing mga gumagawa ng kalapastanganan sa mamamayan. So, ganun po ang nangyayari. Kaya dito, kay Esteban, nang hindi nila kaya sa debate, nagsinungaling na lang sila. Ganyan ang mangyayari dyan. Kanya-kanyang kasinungalingan sa Kongreso, kanya-kanyang kasinungalingan sa Senado. Ano bang bago? Sa Biblia, meron na yan. Ano pang maaasahan natin ngayon? So this is the same tactic used against Jesus sa Matthew 26:59-61 nang wala silang makitang akusasyon. Kasi ang sabi ni Pilato, wala namang kasalanan to eh. Ano bang kasalanan ng taong ito? Wala akong makita. Tapos humanap ngayon sila ng mga peke na saksi. May lumitaw. Ano ang sabi? The same words. Narinig namin siya. Sinabi niya, gigibain niya ang templo. And that is treason. Samantalang ang linaw naman, alam natin kung anong ibig sabihin. Hindi po ba? So, like a courtroom where false witnesses are bribed to testify, people will twist our words if they can't defeat the truth. Tandaan niyo po yan. Pipilipitin ng iba ang inyong mga sinabi para lang mailusot ang kanilang gusto, lalo na kung hindi nila matalo ang iyong argumento. Ano pong sumunod sa verse 12? Sa verse 12, and they stirred up the people. So they focus on the people. Kinumbinsi yung mga tao and the elders and the scribes. And they came upon him and seized him
and brought him before the council. Ngayon na po ang nangyari. Dahil po doon sa pinalabas nila, na narinig nila na nagsasalita itong si Esteban ng blasphemous words laban kay Moses, laban sa Diyos. Siyempre, magagalit yung mga tao. Magagalit yung mga elders, mga eskriba. Kaya ipinahuli nila si Esteban. Tandaan po ninyo, false accusations spread quickly and always stirred up anger. Yan pong rumors spread like wildfire. It is very hard to control once they start. Yun na po ang papaniwalaan. Ang mga tao naman, di na nag-iimbestiga. Ang mga tao naman, hindi na tinitingnan kung ano nga bang totoo. Yun na yung paniniwalaan nila. Ngayon, ay, ito lang pong tinig ng pag-asa eh. Sa Pilipinas, ang tinig ng pag-asa ay nagpapakalat ng maling turo. Yan ang kanilang pahayag. Wala naman ako magagawa dun eh. Yan po yung pinakalat po ng simbahang aking pinaglingkuran ng ubod ng tagal. Samantalang simula pa nung araw hanggang sa dumating ako sa Winnipeg, hindi nagbago ang turo ng inyong lingkod. Mga kapatid, rumors spread like wildfire. It is so hard to control once they start. Even a small lie can cause great harm. Just like a spark, it can burn down a forest. It can start a wildfire. Yung mga taga-Canada, alam yan eh. Isang kiskis lang, sunog ang buong bayan. At ganun ang nagagawa ng maliit na kasinungalingan. Kaya mga kapatid, as believers, we must expect that lies and slander may come when we live faithfully for Christ. Mamuhay ka ng may katapatan sa Panginoon, asahan mo ang oposisyon, asahan mo ang inggit, asahan mo yung mga tao na pipilitin ka at matutuwa pa kapag bumagsak ka. Kapag nagkasakit ka, kapag humina ang katawan mo, kapag nawalan ka ng kakayahan, ikaliligaya pa nila. Tama. And as believer, we must expect that lies. Verse 13. And they set up false witnesses who said, ito malupit eh, nagse-set up ng false witness. This man never ceases to speak words against the holy place and the law. They accused Stephen of blaspheming the temple and the law. But Stephen was not against God's law or temple. He was proclaiming their fulfillment in no other than but Jesus Christ. Tandaan po ninyo mga kapatid, if you shine light into a dark room, those who love darkness will resist. Magsindi ka ng liwanag sa kadiliman, yung mga taong sanay sa dilim, mabubuwisit sa iyo dahil gusto nila ng kadiliman. Kung meron man mga taong ngayon na naninindigan sa katotohanan, ipanalangin natin sila. If we can still see people in the pulpit, pastors in the pulpit preaching courageously about the truth, pray for them. Hindi na po marami ang ganon. Hindi na po marami ang nagpapahayag ng kasalanan, ng katotohanan. Ngayon ang mga pastor ay entertainer ng lahat. Wala nang gusto kung hindi ang ma-please ang tao, ma-please ang parishioner, ma-please ang mga members. Para dumami ng dumami ang mga miyembro dahil maraming miyembro, maraming pera. Irregardless kung ikino-compromise ang katotohanan. Let us pray for more Charlie Kirk. Let us pray for more
John MacArthur, R.C. Sproul, na itayo ang Diyos na hindi titigil sa pangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga akusasyon. Stephen's message exposed their misunderstanding of God's words. Lingkod silang napakatagal pero hindi nila nauunawaan kung ano ang mensahe ng kaligtasan. Hindi nila nauunawaan kung ano ang mensahe ng Panginoon. They miss the most important message, and that is the message of salvation through Christ alone, through faith alone, na siyang pundasyon ng lahat. Verse 14. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. And this is misrepresentation. Hindi naman sinabi ng Panginoon na gigibain niya yung templo. He was speaking about his body. And he was talking about future judgment. Nang binanggit ito sa John 2:19, Mark 13:2, Jesus was referring to his body. Gigibain niya ang templo at itatayo niya sa ikatlong araw, referring to his own self. Pero hindi nga nila ito naiintindihan, kaya verbatim kung ano narinig nila, iyon ang kanilang ipinangalan. At kung naiintindihan man nila ito, hindi nila ipapahayagan totoo at hahayaan nila na ang kasinungalingan ang siyang maghari. The gospel changes people's heart, not simply customs. They twisted Stephen's word to make him look like an enemy of God. Imagine a doctor prescribing medicine for healing, but someone claims he is poisoning the patient. That's how Stephen was misrepresented. He was preaching the truth, but the people, the Sanhedrin, the enemy, are trying to spread lies that what Stephen is doing is not good and he is or he was an enemy of God. Amen? Now, let's go to the last verse, verse 15. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. So ano pong nangyari kay Esteban? Instead of fear or anger, Stephen's face radiated peace and divine glory. Sa kabila ng oposisyon, sa kabila ng mga kasinungalingan, sa kabila ng lahat, napakaganda na ang nangyari sa mukha ni Esteban ay nagningning, nagliwanag, na wala ang takot, naging kamukha ng anghel. Probably similar to Moses when he came down from Mount Sinai sa Exodus 34:29-30. So, tandaan po ninyo mga kapatid, when you see someone filled with God's Spirit, their calmness, their joy and peace shine even in trials. Amen? Kaya in application, tandaan, a life surrendered to Christ reflects His glory, even in suffering. Now, para po sa mga pag-aaral ninyo at Bible study, ito po ang ilang reflection questions. 1. Am I living full of grace and power like Stephen? Or am I relying on my own strength? 2. How do I respond when people oppose or criticize my faith? Do I rely on the Spirit's wisdom or my own argument? 3. Have I ever faced slander or misunderstanding for following Christ? How did I handle it? And the last, what would people see on my face during trials? Fear, anger, or peace of Christ?
Mga minamahal na mga kapatid, nawa po'y napagpala kayo ng ating aralin ngayong umaga. Saglit po tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for the example of Stephen, a man full of grace and power, who stood firm in the face of opposition. Teach us, O Lord, to rely on the wisdom of your Spirit and not on our own strength. When we face false accusations or hostility for our faith, help us to remain steadfast and reflect the glory of Christ. May our lives shine like a light in darkness, pointing others to Jesus, the true Savior and Lord. Strengthen us to be bold and be a witness in both word and in deed. This we pray in Jesus' name. Amen and Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.